video is another concern video po. Ang sabi niya is, Miss Cheryl, gaano po ba katagal before mag-squirt ang babae? And how to make a girl squirt po? Sana masagot. Hindi na talaga tayo matapos-tapos sa usapang pagsirit or usapang pag-squirt. Okay, since andito na tayo, sagutin at pag-usapan na natin ito. Alam nyo po, wala naman talagang certain time, certain minutes, seconds, or even possession kung papaano at kailan nag-squirt ang isang babae. Kasi iba-iba po talaga ang preferences ng mga kababaihan. Ang tanging technique lang dyan is habaan ninyo ang inyong patience, ang inyong pasensya para mapasirit ninyo ang mga kapartner ninyo. The more na mahaba ang pasensya mo sa kama, mas malaki yung chance na magtagumpay ka na mapasquirt mo yung partner mo. Always take your time. At doon naman sa pangalawang tanong mo, how to make a girl squirt. Yan naman ang pag-usapan natin ngayon. Okay, again, ano ba muna ang squirting? Ito po ay isang form of ejaculation naming mga babae kung saan nagre-release kami ng whitish or clear fluid from our vulva during sexual orgasm. Generally believe na ang fluid na ito ay nanggagaling sa aming skin glands. Yan ay set of glands na matatagpuan mo. Malapit yan doon sa urethral sponge kung saan nakapaligid ang erectile tissue once na stimulated ito. So, iba-iba na po ang pag-aaral na ginagawa dyan, pero ang pinaka-importante dyan ay napakasarap po ng pakiramdam naming mga babae kapag nire-release namin ito. Number 1, para mapasirit mo or mapasquirt mo ang babae, dapat pareho kayo nasa tamang mindset. Para makuha mo ang tamang mindset ninyong dalawa, kinakailangan na pareho kayong relax at pareho kayong in the mood. Relax po ang susi para maparelease ninyo ang squirt ng babae. Kinakailangan makaramdam siya na komportable siya at hindi siya tensyonado. Kinakailangan na makaramdam siya sa'yo na safe siya. So, she can completely let herself go. Kaya kinakailangan niya ng relax completely at least 100%. At hindi kung ano-ano yung pumapasok sa isip ng babae habang may ginagawa ka sa kanya. Tandaan mo, hindi ka nagpe-perform para sa'yo. Nagpe-perform ka para sa kanya. Kasi nga, hindi naman ikaw yung mag-squirt. Number 2, kinakailangan na super aroused na siya or super libog na ang babae. In order na para mapasirit mo ang babae, kinakailangan na ang kanyang vulva, yung labas po yan, yung kabuuan ng kanyang pechay. At yung kanyang vagina, yun naman po yung nasa loob ng ari ng babae. Kinakailangan na fully aroused ang dalawang yan. Kaya kanina, nabanggit ko na hindi dapat nirarush or minamadali ang game ninyo. Kailangan na explore mo yung entire body niya at yung internal niya, which is internal vaginal tissue. Kasi kapag aroused ang babae, naku po, natural po ang pagbabasa niyan. Yung kanyang tinggil, yung kanyang labia, which is labas ng kanyang vagina, yung dalawang labi, dyan sa loob yung malaki at yung maliit na labi, sobrang sensitive po yan kapag libog na ang babae. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Number 3, kinakailangan na ma-stimulate mo ng mabuti ang kanyang G-spot. Kapag aroused na ang partner mo, it's time to get to business. For manual stimulation, kung payag lang naman siya na ipasok mo yung kanyang daliri doon sa kaloob-looban at least 2 to 3 inches from the vagina or doon sa loob ng vagina niya, i-apply mo yung bahagyang pressure rather than friction. Kasi minsan, nagmamadali ka o na-excite ka, napapasquirt mo yung kapartner mo, nilalagyan mo ng friction, binibilisan mo, kaya hindi nag-e-enjoy yung babae. Bigyan mo ng pressure, not friction. Doon sa front wall ng kanyang pipay. So, ang pagpasok po ng daliri ay hindi paganito, kundi paganito. Para kang sumasahod ng tubig. At least 2 to 3 inches facing po doon sa roof
at hindi facing down. Paano mo malalaman na nandun ka na? Kapag aroused po ang babae, nagbabago ang texture niyan. Para siyang rubbery, medyo magaspang siya. Kaya madali mo nang mararamdaman na nandun ka na sa G-spot ng babae. Another thing, kung kinakailangan na gumamit kayo ng laruan or ng toys, do it. Ang paggamit po ng sex toys or mga laruan is an excellent way para mapasquirt mo talaga ang babae. Hindi ka na masyadong napagod, naging successful pa na mapasirit mo ang babae. Lalo na yung mga toys na medyo baluktot, medyo nakaganon, kasi nasa taas nga diba yung G-spot niya. So kung ang toy na pinasok mo sa kanya is maliit lang, tapos nakaganyan ang shape, so meaning, madali mong makakalikot or malalaro ng toy yung kanyang G-spot. And of course, wag mong kakalimutan na gumamit ng lube kapag gumamit kayo ng laruan. The more na mas basa, mas mapapabilis at magiging simple ang lahat. And also, para maiwasan din yung mga friction every time na may ini-insert kayo doon sa vagina ng babae. Para hindi rin siya makaramdam ng pain at tuloy-tuloy ang ligaya nyo. So, may natutunan ka ba sa napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!